Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Sumama. Ay, saan tayo dun Nag-battle. Nagulatan Kasama na yan. Happy Sunday! Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng pagbabibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersiyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Welcome back! Happy to have you. Kaya paikutin na ang roleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gacad. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po ang walang boses, Jessica Persha. Ako din. Parehas kayo walang Ikaw boses, rin. pero kahit kasi wala kayong boses, feeling ko mag-overtime pa rin tayo. Mapapanood din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta Facebook live stream at PRTV Prime Media YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores, lahat yan. Dito lang sa With You Respect! Mga walang boses edition. Mga nag-video kay Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, parang mas marami pang nag-resign kasi sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Totoo lang. Sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Jessica Persha. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With You Respect. kabilang sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ang mga prioridad na panukalang batas na kasama sa LEDAC. Bakit mistulang na pag-iiwanan ng Kamara ang Senado hinggil sa pagpasa ng mga panukala? Hihimayin din natin ang binuong EJK Truth Commission. Ano nga ba ang kahalagan ng komisyon sa gitna ng pag-usad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Yes, tatalakayin din natin ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Nakakaapekto ba sa imahe ng Senado ang kaliwat ka ng reklamo laban sa ilang mambabatas? At yes, kasama rin sa pag-uusapan natin ang isinusulong na video conferencing sa mga senador na maaring mawala. Naniniwala ang minority bloc na pabor lang ang panukala sa mayorya, lalo't may mga senador na nahaharap sa iba't ibang kaso. Yung iba nga dyan, parang tripit na no? Busisiin din natin ang Senado bilang impeachment court at sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba dapat ang ating asahan sa mga magsisilbing senator judges? Yan, talagang siksik ang ating usapan ngayong hapon, kaya naman mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang Vibe Check! Energy! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Ganon. Ayan. Di na buti nakasama ka today. Bakit? Buti nagpapapasok ka na. Nagpapasok? Bakit? Bakit hindi na pinagay dito si Richard nga? Hindi pa nagpapakita Ano? Buti nakasama ka ngayong linggo. Isang linggo lang ako nag-absent. isang Nung linggo lang. absent ako, pinaghahanap niyo ako. Ngayon pumasok ako. Ayaw niyo ako. This is the Senate. At hindi parang balita ko nung absent ka, mataas yung ratings Kaya nga, ang dami ng viewership. Nakita ko nga yun. Mas mataas yan ngayon. Hindi, tingnan kamusta natin. naman? Kasi parang honeymoon ata yung... Wow. 10 days. Siyempre, masaya naman. Nabundok kami. Nangitim daw ako, sabi kanina. May, nandun ba si Bato sa bundok? Daming bato. Kailangan ma-aresto na talaga yan. Ano dating tayo dyan? Sige, simulan na natin ang ating talakayan sa pagkilati sa trabaho ng Senado at Kamara. Sa ngayon, marami nang naipapasa sa ikalawang pagbasa ang Kamara kaugnay ng mga prioridad sa panukalang batas na kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC. Tama ka, Cleve. Kabilang dito ang Anti-Fake News Bill, National Nutrition Program, Freedom of Information, Child Online Safety and Protection Act at maraming iba pa. Pero, Cheska, ang Senado, obvious ba? Nga. Pistula kasing pag-iwanan na ang Kamara ang Senado mula nang maupo sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba ina-expect natin? Walang silbi. Mula noon, puro kontrobersya at bangayan na lang ang nangyayari sa Senado. Meron din namang Bible quote
Meron rin naman tayo. Ano naman? Kaya nga, Dino, mas pinag-uusapan pa sa Senado ang panukalang amyendahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa session sa pamamagitan ng video conferencing. Kay tatamad. Ibig sabihin wala sa Senate floor. Handa pa nga si Senador Panfilo Lacson na dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit ng mayorya ang panukala. Nako, tama ka dyan, Ina. Lalo pang maging abala ang Senado sakaling magsimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sa inyong palagay, ano nga ba dapat ang gawin, ang dapat priority ng Senado? At lahat yan, game. Kamali ako baka sa prompter eh. Ang dami kong intrusive thoughts eh. Baka maban tayo bigla eh. No? Ano pa prioridad? Una, palitan si Alan Peter. Diba? Walang silbi eh. Diba walang silbi? Ang alam lang, babulitika, pinasok si Bato de la Rosa, tapos biglang pinahamak niya si Bato de la Rosa, pinapasok, akala niya siguro, ganun-ganun na lang yon. Medyo kasing hubris eh. Ito si Alan Peter Cayetano. Tapos afterwards, ngayon, imbis na, ang sabi niya kasi, kaya kami nandito kasi kailangan naming ayusin yung mga batas. Parang kailangan nating atupagin ang maamayang Pilipino. Pero ang first order of business, imbis na i-constitute yung mga committee, palitan yung rules. Diba? Palitan yung rules para makapag-online voting to si Bato de la Rosa. Anong klase naman yun, di ba? Na-anticipate rin yata nila yung pag-issue ng warrant of arrest kay Jinggoy. At hindi lang si Jinggoy, di ba? Marami pang iba. So, first order of business, palitan si Alan Peter Cayetano kasi walang silbi, puro daldal, puro bungangero eh. Itong si Alan Peter Cayetano eh, no? Napaka-bungangero, daldal ng daldal, magba-Bible quote verse, magpapakita ng Pokemon cards, pero alam naman natin, isang dakilang bolero. Di ba? Bolero. So, yan, palitan si Alan Peter. At saka talagang ilang linggo ng laman yung Senado dahil nga sa mga kaguluhan, no? Simula nang maupo si Alan Peter Cayetano at yung ipanibagong majority na kumokontrol sa Senado. Pero talagang tenga din yung kanilang trabaho na maging mga mambabatas. Kaya nga ngayon, marami ding mga kababayan natin sinasabi, parang nabaliktad na. Kasi dati, parang mas mataas yung tingin natin sa Senado kaysa sa Kamara. Parang ngayon, mas nakakakitaan natin ng trabaho yung Kamara. Kasi tuloy-tuloy, bagamat nagawa na nila yung trabaho nila, naghahanda sila din sa impeachment trial, gumugulong yung kanilang legislative business, di ba? Halimbawa na nga dyan, yung freedom of information, napakagandang development po yan sa Kamara dahil marami po sa ating mga advocates ay matagal nang naghihiling na dapat talaga maisabatas yung freedom of information. And in fact, no, yung nakabinbin ngayon sa House, pangalawang pagbasa na, pumasa na sa second reading sa House, no, yan yung version din na kung saan talagang maaaring magkaroon na tayo ng isang independent na Transparency Commission na pwedeng pumunta kahit sinong mamamayan, mga civil society groups natin, humingi ng impormasyon tungkol sa kontrata sa pamahalaan, tungkol sa mga pinapasok na mga contractor sa mga government projects, di mas mababawasan po yung nangyari na dati, yung flood control corruption scandal, di ba? So at least may nagagawa doon sa Kamara kaysa sa iyakan sa Senado. Kaya nga, at gusto ko ding idagdag, no, habang dumaan sa Justice Committee yung complaints laban kay VP Sara sa impeachment at naipasa nila sa plenarong impeachment, nakagawa pa sila ng legislation. Halimbawa itong national nutrition natin, no, na kumbaga malaking kinalaman yan sa ating education crisis. Yes. Diba? Na ang mga first 1,000 days ng mga kabataan, pag hindi maayos ang nutrisyon, talagang permanent na ang stunting. So, ito yun, umaaksyon ng ating legislatura. At pangalawa, naipasa na rin sa second reading yung Kalinga Act, no, na nagbibigay ng mga mekanismo na lalo mas mabilis yung pagresponde ng pamahalaan sa usapin ng let's say ng energy crisis. At bilang MSME, miyembro ng MSME, malaking bagay para sa amin yan. No? So, ayaw nilang magbarilan dyan sa Kamara? di wala na lahat ng nagtrabaho, di ba? So, Yun yata raw yung uso eh, no? Yung mga barilan na yun. Pero alam nyo, nakikita ko, napapansin ko sa mga tao, parang sawang-sawa na sila sa bagong episode ng Senetflix na to. Parang masyadong nakaka-disturb ng nervous system ang mga nangyayari dyan sa Senate na to. At sabi nga ng mga tao ngayon, ang dami na tuloy nating kilalang congressman. Kasi dati, ang mga ordinaryong Pilipino, ang kilala lang president, vice president, tsaka yung 24 na senators. Wala naman tayong masyadong pakialam sa ibang district representatives, tsaka mga party list representatives. Di natin kabisado mga pangalan yan. Di nga natin alam kung anong committee chairpersonship na hawak nila. Pero ngayon, lalong sumisikat yung mga kongresista natin kasi sila yung nakikita ng mga tao nagtatrabaho. When in fact, yung Senate at yung
yung senators, yung binoboto natin at large. Sila lang dapat yung concern natin na working for us talaga entirely. Yung mga district representative, we rely on them to work on the agendas that they've set for their own districts and for their own jurisdiction sa mga party list and minority groups na hawak nila. Ngayon tuloy, umaasa tayo na yung nagtatrabaho para sa atin, yung mga kongresista natin kesa yung Senado. So, sa Senado nga, makinig kayo sa mga kapwa nyo senador na ibalik yung respeto at tiwala sa institusyon nyo kasi sa totoo lang, napakababa na ng respeto ng mga tao po sa inyo. Kaya nga din Cheska, sorry Ina. Hindi, naalala ko lang kasi sinasabi ni Cheska, no, na sa matagal na panahon, alam mo, isa ako dun sa mga tumututol na dapat i-abolish na yung Senate, di ba? Kasi naniniwala ako dun sa maganda yung sistema ng bicameralism na meron tayong dalawang gumagawa ng batas, di ba? Kasi ang ating pagtingin dati, yung Senado, dahil sila ay binuboto ng buong bansa, training ground ito para sa mga politiko, mambabatas, na ang iniisip ay national interest. Interest ng nakararami, Distrito. interest ng publiko. At sa Kamara kasi, baka maaaring ang pag-isipan lang ng mga kongresista, yung sarili nilang mga distrito, di ba? Baka maging narrow-minded. Pero hindi naman yun yung nakikita natin sa Senado ngayon, di ba? Pampolitikang interest yung iniisip, sariling mga political loyalties yung iniisip, kung ganun lang, talagang hindi ka magtataka kung bakit umuugong din yung panawagan na, baka dapat i-abolish na yung Senado, di ba? Emerge na lang sa Kamara kasi kung ganun lang din, dagdag gastos lang na may 24 na mambabatas na hindi naman makagawa ng batas. Tama. At sa akin, habang hindi pa na-abolish yung Senado, naghanap ako ano bang pakinabang ng Senado sa atin ngayon? At sa akin, mukhang ang pakinabang ng Senado ay masterclass ng kawalang hiyaan sa politika. Dapat pinapanood natin sila kasi naaalala natin saan ba napupunta yung tiwala at boto ng taong bayan. At kung sa mga magbibigay na lang ako ng example ng masterclass ng kawalang hiyaan. Kasi netong nakaraang linggo, nakita ko si Senator Risa Hontiveros. Meron siyang itinataguyod na provisions ng rules ng Senado para iwasan yung pinipilit ni Marcoleta na motion na pagbotohan, baguhin yung rules para sundin yung video conferencing. So parang sa akin, una, masterclass sa kawalang hiyaan yung wala ka na nga sa office. Kumikita ka na nga. Meron ka pang pending mga warrant. Tapos ikaw pa yung hihingi ng accommodation para mag-video conferencing para makapag-participate ka. So unang mali. Pangalawang mali, masterclass ng kawalang hiyaan. So, pinoint out ni Senator Risa Hontiveros ano yung problema. Si Senator Marcoleta, Chinador Marcoleta, at occasional mansplainer, ang ginawa niya ay magsabi na ito ang problema kung walang legal background ang mga kasama sa Senado. So para sa akin, sino bang may karapatan maupo sa Senado? Abogado lang ba? Si Robin Padilla daw kasi may legal background. Di ba? Di ba? Kaya nga may force majeure provision at siya nag-interpret, di ba? Exactly. So yun pa, parang una, nilait mo na walang legal background. Tapos pangalawa, nung kinonfront siya ni Senator Risa Hontiveros, ang unang bawi ni Marcoleta ay, hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. So parang, gaslighting tayo ngayon. Hindi tayo nagiging makatotoo sa mga sinasabi natin. So masterclass ng kawalang hiyaan. Number 2, walang paninindigan. Pangatlo, hindi lang yun ang ginawa niya, sinisipan niya si Senator Risa na magsabi, hindi ka kasi nakikinig sa akin, nakikipag-usap ako sa'yo. Tapos ngayon ako ang ayaw mong pakinggan. So masterclass number 3, victim ako. Dito sa harap ng buong taong bayan. So parang ako, teka lang, kung ganito ang itsura ng politika, yes, ready na akong ma-abolish yung Senate, pero habang hindi pa ito na-abolish, panoorin natin kung ano yung itsura ng kawalang hiyaan na ibinibigay nila sa taong bayan at sinasabi nila, kami ang representante ng iba't ibang uri ng Pilipino sa buong bansa. Pero alam mo naman Teka, wag nila- natin i-abolish. Paano naman si Dino? Diba? Paano Hindi naman naman? tama. Naisama ka naman ni Kim. Naisama na naman. Attorney Dino Tinayon. Naisa na naman ako. Rarating ko lang Ito may legal background. Pero alam mo, yan si Marcoleta, sinabi niya, wala ka namang wala ka namang legal background Tapos si Robin Padilla, sabi nga, 'di ba, may force majeure. Tapos ang style ng mga Duterte yan, 'di ba, yung biglang pa-victim ka. Pa-victim ka. Sasadgalit ka, ito i-call yung attention mo kasi puro kawalang hiyaan yung pinagagawa mo. Tapos pangalawa, ikaw pa ang galit. Pagkatapos, di ba, nakita mo yung exchange ni Risa Hontiveros, siya pa galit. Di ba? Lakas And then ang boses pangatlo, niya doon. ang lakas ang boses niya doon. Tapos sasabihin, kami ang biktima. Kami lang ang Hindi mo ako pinupolitika dito. pinakinggan. Hindi mo kami pinakikinggan. Anong klaseng kawalang hiyaan yan, no? Tapos tingnan mo unfortunately, in our system right now, no, kahit na gano'ng kasipag po yung Kamara,
kahit gaano kasipag yung Kamara, hindi mapapasa yung mga batas nang walang hearings at walang counterpart sa Senado. No? Ang tamad-tamad ng Senado ngayon. Tingnan nyo kung anong unang announcement nila. Sa June 4 daw, pagdalaanan nila ng pansin yung 18 Marines na nagkabulbul na yung kwento, incredible na tuneto-neladang pera daw, ang binuhat-buhat nila at nilagay nila sa trucks at gamit lamang ang maleta, di ba? Pero kung kukumputin mo, yung 1 trillion pesos na yon, kahit nang hanggang ngayon nag-i-impake sila 24/7, hindi matatapos. No? So kalokohan talaga. Pero anong pinipili nilang pagtuunan ng pansin? Imbis na pababain yung presyo ng langis, imbis na mag-make sure na meron mga pangkabuhayan, no? Merong mga trabaho ang sambayan ng Pilipino, maraming public spaces, no? Para sa bawat mamamayan, mas maharap natin yung mga pangailangan ng taong bayan, mamumuliti ka na naman at i-weaponize ang Blue Ribbon Committee. Ang kapal na mukha ng mga composition ng Blue Ribbon Committee, nung nakita ko yung Blue Ribbon Committee, para bang samahan ng mga sindikato. Diba? No? Bakit ka mo? Lahat ng mga makukulong, vice chair na dalawa. Ano ba kawalang iyaan yan, no? So hindi po Blue Ribbon Committee yon. Ang tawag po doon, makakapal na muka na sindikato. Na sasabihin nila, sila na naman yung mag-iimbestiga. Pero ano yung moral ascendancy ninyo para mag-imbestiga kung kayo mismo ang dapat habulin ng batas at lahat kayo may mga kabantutan, kabahuan, at lahat kayo merong korupsyon, di ba? Aligasyon ng korupsyon. Makukulong pa nga yung Baka iba. naman dapat imbis na legal background ang hinahanap natin sa mga Criminal background. ang moral background din. Yes. Pero may suggestion ako, kung ganun lang pala yung Blue Ribbon Committee natin, isama na nila si Robin Padilla doon. Kasi hindi ako naniniwala pag sinasabing walang legal background si Robin Padilla. Siya may pinaka-legal background. He underwent the legal system. On executive clemency. Kaya ilagay na yan sa Blue Ribbon Committee. Ayan na, preview pa lang yan. First segment pa lang. Unang segment pa lang yan, ha? Pero hindi naman si Attorney Dilo De Leon lang ang dadaldal dito. Marami po kayong makisali sa aming mga puntahan. Balita ko ay 1.2K, no? 1,200 na daw po ang ating live stream viewers. Welcome sa With Due 2,000 daw yung last week Para awan nyo na po. Kung nasisisi dito, baka pwede manood na po kayo. Kaya kayong lahat na nasa live stream, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga magagandang opinion at komento sa segment na Take It or Leave It. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang binuong EJK Truth Commission. Napaka-importante yan. Yes. Dito lang yan sa With Due Respect! Wala pa lang. Yan, welcome back. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. At sa Team Pinas, meron tayong mga gustong batiin na international friends. Mula kay Helter Skelter _24 watching from Wimbledon in London, England. Thank you for joining us. Syempre, meron din tayong one more person from Mel Talakay 6955. Happy Sunday everyone watching from Saudi Arabia. Inaabangan From po London to the Middle East, ha? Yes, at hindi lang yan. Babalik tayo sa Asia dahil meron tayong kasamang Jenny Ramos 815 watching from Hong Kong. Salamat! Wala bang galing sa The Hague? Ayan, so welcome everybody. Now let's take a deep dive sa pag-usad ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda ng ICC Trial Chamber ang paglilitis sa November 30. O, di ba? May microphone ako ngayon. Kakanta po ako. Pigilan niyo ako. Kakanta na ako. Pigil. Sa unang status conference, inatasan ng trial chamber ang prosecution na magsubiste ng listahan ng ebidensya at testigo hanggang sa August 31. Matapos hilingin ng defense team na magkaroon ng 3 buwan para mabusisi ang mga submissions. Yes, attorney. Pero hihintayin muna ng trial chamber ang resulta ng fitness check kay dating Pangulong Duterte para alamin kung may kakayahan ba ang 81-year-old na dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Hindi humarap sa pagdinig si Pangulong Duterte sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
Pinayuhan naman, Cheska, ang prosekusyon, depensa at abogado ng mga biktima na alisin na ang mga sobra at paulit-ulit na ebidensya bago magsagawa ng paglilitis, kabilang na ang halos 200 speeches ni Duterte na magkakaparehas lang ang nilalaman. Baka ayaw na ding mabasa ng mga judge siyang madami masyado. Maintindihan niyo po kung bakit parang ang behave namin ngayon bigla. Sabihin niya, inilunsad ang Truth Commission na layong tutukan ang mga pang-aabusong inuugnay sa war on drugs. Si Judge Raul Pangalanan ang chairperson ng komisyon na magsasagawa ng pagdinig at rekomendasyon na may kaugnay sa madugong kampanya laban sa iligal na droga. Yes, so lahat ng yan, tatalakayin natin kasama si Truth Commission Chairman Raul Pangalangan dito lang sa Deep Dive! Ang mabait niyo talaga bigla. Para kayong biglang inatin. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Ako gigilid nga. Ganito pa rin yung feeling pag may kasamang judge eh. Welcome po sa Thank you for joining us. International judge, kaya ang bait-bait ko na ngayon. Hindi lang international judge ha, ng ICC, the first Filipino ha. Kaklase po kasi ng aking nanay. Baka po mapagalitan ako at maisumbong. Si Judge Raul Pangalangan din ay Professor Emeritus ng UP College of Law at dating dekano po no, ng That's correct. kolehiyo din. Tama yan. Ayan, oh. Yun, okay. Yan, so gusto po namin maintindihan kasi may binuo pong EJK Truth Commission and then meron ding patuloy na pagdinig sa The Hague, sa International Criminal Court. Para po, may kinalaman ba sa isa't isa na meron pong ICC trial and then may EJK Truth Commission? Well, first of all, maraming salamat na inimbitan niyo ko dito. Magkahiwala yan at magkaiba yung proseso na yan. Yung nasa Hague ay paglilitis ukol sa mga krimen na naka-charge sa mga defendant. At ang question na nasa harap ng mga judge ay guilt or innocence of the accused at may mga specific na mga krimen na naka-charge. Sa amin sa Truth Commission, ibang-iba. Number one, hindi kami part of the Philippine government. We are an initiative of the Catholic Church and of civil society. It is being led by Cardinal Pablo David of Caloocan. Binuo niya itong commission, inimbita niya ako at ang 4 other members of the commission. Para sa basically fact-finding on what happened during the extrajudicial killings. So ibang-iba, hindi kami ang pakay namin hindi mag-charge ng mga akusado. In fact, just to show you ang pinakaiba, yung ICC may time frame yan eh. They're limited from 2011 entry into force. Well, Dino is the expert on this. Entry into force for the Philippines 2011 until 2019 nung nag-withdraw tayo. And yet alam naman natin na may mga extrajudicial killings na nangyari even after 2019. Kami hindi kami tali sa ganung time frame. At ang aming talagang unang-unang responsibilidad ay pakinggan yung mga biktima. Kasi tayo nakikita lang natin yung kung ano nangyari sa mga biktima doon sa mga news report eh. At ibang-iba kung madinig mo sila talaga. Kahit sa akin nung una kong na-enkwentro ang isang biktima at sinabi niya sa amin yung nangyari. Kahit ako, nabasa ko na yung mga news reports, pero iba pa rin na madinig mula sa kanila. And just one last point, yung parang all over the world, maraming truth commissions eh. And ang lumalabas doon ang natutunang election sa mga truth commission na yon, the victims have to tell their story. Pag nagsasabi yung mga biktima ng nangyari sa kanila, it's actually part of the justice process for them. So yung dating modelo, parang yung sanay tayong mga abogado, may biktima nga, magte-testify sila nung nangyari, pero 90% of the game is lawyers debating among themselves. Lahat ng mga technicality. Ito, hindi ito tungkol sa mga abogado, tungkol ito sa mga biktima. And sabi nga, it is a sense of ownership by the victims of the justice process.
magandang bagay po kasi for the first time mapapakinggan talaga ng in detail yung mga story ng mga naging biktima ng drug war. Gaano po kahalaga yan bilang isang proseso, lalo na sa pananaw ng mga naging biktima at ibang uri ng biktima ng drug war? Well, katulad nga nung in-emphasize ni Cardinal Ambo David nung kumbaga, announcement ng Truth Commission, napakahalaga niyan dahil the full name is Truth and Reconciliation Commission. Na para din mabuo tayo, it's a process of healing for Philippine society. Kasi yung mga biktima, sinasabi nila, yung sinabi sa amin, tao rin naman kami, bakit kami ginaganito? Yeah. And mahalaga na maramdaman nila na tayong lahat that we are with them, nararamdaman natin din yung nangyari sa kanila, na mabuo yung our sense of nation, our sense of community. At katulad din ng piniliwanag ni Cardinal David, mayroon din namang mga matinong mga kapulisan na hindi naman sang-ayon sa lahat ng nangyari. Kung nais nila magsalita, may bibigyan din namin sila ng pagkakataon na magsalita. Ang sinasabi, Judge, di ba, sa pag-aaral ng human rights and international law, pagdating sa crimes against humanity, syempre ang biktima, primarily, yung mga kaanak ng mga pinatay. Pero ang sinasabi rin nila, biktima tayong lahat As a society, biktima tayong lahat. In fact, yung humanity, yung international community, biktima. Kasi we become less of a human pag pinapayagan natin yung mass atrocity. No? So ano yung tingin niyo pong epekto ng napapayagan yung mga ordinaryong biktima at yung mga pamilya nila, kaanak nila, na ikwento ito sa ating lipunan? At sa tingin nyo ba magiging parte ito ng proseso ng healing natin as a nation? Not just on the perspective of the victims, pero yung perspektibo natin bilang isang lipunan, di ba? Kailangan kasi magkaroon tayo ng paghihilom, di ba, bilang isang lipunan. So ano po kaya ang magiging contribution nitong Truth Commission na ito doon sa paghihilom ng ating lipunan para maka-move on tayo dito sa chapter na ito na malagim, di ba, bilang isang lipunan? Oo. Napakahalaga niyan at in fact, yun ang aming inaasahan. That is our hope. That we can contribute to a healing process, a process of social reconciliation. At mabuti na ipinaliwanag mo, Dino, na lahat tayo apektado we are all diminished. Para bang yung pagkatao natin, para bang pwede pala sa akin yun na may binabaril lang ng ganon. Sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng pamilya, nakaupo sa sofa ng bahay nila. So parang ito yung proseso na ipapaliwanag natin sa isa't isa, sa mga biktima at sa atin, na lahat naman tayo apektado at we all have a stake in this. At sa akin din, hindi naman pwedeng palampasin na lang at kalimutan lahat. So the process of remembering, of knowing and remembering, for me is the first step. So ito yung unang hakbang patungo nga sa paghihilom na binanggit mo, Dino. At yun ang ating, that is our big hope, and we are, we are counting on the support and cooperation of many toward that direction. Judge, pasensya na. May follow-up lang question lang ako. Yung follow-up question kasi napaka-importante, hindi ko mapigil yung sarili ko. Una, napaka-swerte natin na kayo po ay napapayag. Kasi alam kong hindi madali itong trabaho na ito. At saka syempre maraming mga forces na susubukang pigilan ito. No? Una, paano po kayo napapayag bilang na mag-chair nito? No? Syempre marami kayong consideration and we wanna know your thought process na bakit kayo napapayag. Pangalawa, hindi madaling mag-imbestiga or magkaroon ng forum kahit na Truth Commission kasi syempre dahil truth yan, ibang-iba 'di ba sa korte or ibang truth commissions, meron kasi silang coercive powers, meron silang subpoena powers, meron silang ability to protect would-be witnesses. Given that this is a private initiative, paano natin gagawin yon at saan natin kukuha yung funding para sa inyo po, para sa mga proseso ninyo, at ang pinaka-importante siguro sa lahat, anong gagawin natin dun sa makakalap nating mga impormasyon kung paano nangyari itong lahat. What is the end goal once we find out and once we codify, ma-document natin yung mga nangyari? Okay, mahirap yung mga tanong mo, Dino. Pasensya na po, Judge. Sisimulan ko doon sa pangalawa and then I will close with the first. Okay.
of course, we will collect the evidence. And we are sponsored by the church and civil society. Sila po yung nag-oorganisa, sila yung nagso-sponsor. Wala kaming, we're independent of the government. We are hoping to get cooperation, of course. Mahirap naman umusad kung walang records from the government. So, susulatan ko yung mga government agencies na kung ano yung information na available. Una-una, hindi man natin ilam kung ilan ang biktima eh. Kung tingnan mo yung records ng ICC, may official record of about 5,000, 6,000. And then, they will jump right after that by sabihin of roughly 20 to 30,000, estimates of 20 to 30,000. So sa akin, the mere fact na hindi man natin alam kung ano nangyari, kung ilan, is it says a lot about us, na para bang, pwede ba ganun kadami yung namatay na hindi mo man alam? Kahit sa yung bilang ng kaso na na-file, ang sigurado namin, yung 5 kaso, dahil ang simbahan ang nag-alaga sa mga biktima at sa testigo. Pero that's 5 out of an approximate 20 to 30,000. So kailangan talaga. So tatanggapin namin yung mga ebidensya mula sa mga biktima. Miyembro ng Truth Commission si Dr. Raquel Fortun, a forensic doctor. Marami na silang nakalap na mga autopsy report. Sari-sari din yan. May ibang autopsy na pinirmahan na lang nung pamilya para makuha nila yung bangkay. So marami yan. Dino, doon sa tanong mo anong gagawin, so we will put them all together. We will make them available to the public. Kasi nga, public outreach and education is part of our goal. Siyempre, official yan na ipepresenta din namin sa government agencies kung may gamit sila sa aming ebidensya, both Philippine and international. So, yun ang end process ng aming trabaho sa Truth Commission. So, mabalik ako doon sa more personal question. Well, Dino, mahirap na decision din para sa akin dahil retired na nga ako eh. So, mas relaxed ako. Mas gusto ko yung buhay na yun. Pero nung kinausap ako ni Cardinal Ambo at pinaliwanag niya sa akin, lahat ng sinabi mo na, Dino, yung paghihilom ng ating bayan. Sinabi ko na I think it's worth doing it. My only concern, of course, is hindi siya makagulo doon sa ICC case. Kaya din in-announce ito pagkatapos ng confirmation of charges at nakabuo na ng trial chamber. Kasi yon talagang buo na yung kaso. Kasi ayoko na may gamitin pa ito, may mag-file doon na may Truth Commission, tapos makakagulo lang. But may isang tanong sa amin, tinanong si Cardinal, bakit pa kayo nagbumubuo ng Truth Commission? But sabi naman ni Cardinal na yung question is, why only now? Sige. Judge, Lahat kami Antay excited. namin dito kasi we're in the presence of a judge. But Judge, ano lang po, follow up lang dun sa tinatanong ni Dino dahil nga walang parang private independent commission ito. May ilang pag-aalala doon sa mga biktima ng war on drugs na magbibigay ng kanilang testimonya, pahayag po dito sa Truth Commission. Kasi sa kasalukuyan, marami pa din po na mula sa kapulisan hanggang sa mga enablers po sa Senado, Kongreso, nasa kapangyarihan pa po yung mga ibang alyado ng nakarang administrasyon na nagpatupad ng war on drugs. Papaano po kaya mapoprotektahan ng komisyon yung mga magvo-volunteer na lalabas para po magbigay ng kanilang testimonya? Lalo na, hindi nga lang po yung takot lang din naman ay hindi lang yung physical din kasi yung sa ICC lang, yung mga victim survivors po dyan, ay tinutroll sila, ginagawa ng mga peking balita, so tumatanggap ng mali-malitang pera kapalit ng kanilang testimonya, di ba ho? So may plano po ba dyan yung Truth Commission? Tama ka na kailangang protektahan yung mga testigo.
Nabanggit din ni Dino na since we're not part of the government, paano naman how can we offer, some guarantees? Una-una, I'll give both sides. Totoo we can't offer immunity from prosecution. Hindi kami prosecutor, hindi kami piskal. Ang pwede lang magbigay niyan yung prosecutor at saka yung husgado. So that's one limitation of being a private entity. Pero to the extent na sa kabilang dako naman, kung ang pakikinggan namin ay mga biktima, so hindi naman nila kailangan ng immunity. Totoo limitado rin yung protection na pwede naming ibigay sa kanila. Pero tandaan natin, nabigyan na sila ng protection mula nung nabiktima sila at the height of the presidency of President Duterte. Kung saan naalagaan sila nung panahon na yon, itutuloy yung pag-aalaga sa kanila ngayon kung nakalipas na yung pinakamadugong episode, kumbaga, umaasa kaming patuloy naman ang kanilang suswertehin pa rin sila. But of course, there are no guarantees. So, totoo yung concern mo. Ayun naman, Judge, yung ang ganda nung layunan na yung paghilom yung dito, yung pinakamagandang end goal natin. Pero ang nakikita ko, paano maghihilom yung mga pamilya, kahit as they tell their story, while those people who implemented the EJK, the architects and the implementors are still escaping accountability. Plus, besides those people who are escaping accountability, yung mga sarili nating kababayang Pilipino, yung mas dumudurog sa puso ng pamilya ng mga biktima ng EJK na sinasabi nila, karapat-dapat lang naman paslangin yung mga adik na yan. So, ang nakikita ko dito, parang as they tell their story, as they tell their truth, as we find out the whole truth, may mga detractors from the regular social media users, from those hiding behind the screens, who will hurt them even more as they tell their stories. So, ang nakikita ko po din, maganda tong way for healing, pero at the same time, natatakot ako for them. Kasi, alam mo yun, mas lalong i-invalidate yung kanilang mga kwento. Oo. Alam mo, totoo yan na in fact, masakit basahin yun sa mga online comments, both the trolls and I suppose the organic DDS. Real people. DDS groups. Totoo yan. Well, sa akin, ang maari naming contribution sa prosesong yan is by laying out the truth. We are hopeful that we can reach out to their humanity. Kasi sa akin, para kung makita talaga yung nangyari, hindi ko alam, pero parang masyadong matigas ang loob naman para hindi maramdaman yung nangyari sa kanila. Yun din ang bentahin ng Truth Commission. Sa ICC, ang mga biktima lang yung mga immediate victims, and only of the specific crimes charged. So as Dino will know, yung mayoral period, presidential period, tsaka high value targets. Yun. Pero hindi kami tali doon. So mas pwede naming tanggapin yung testimony ng mas maraming biktima. Sige, din ako naman po, and to follow up on Cheska's point as well, yung idea nga ng truth becomes relative, especially with social media. And I think ang kalakasan ng Truth Commission ay hindi lang siya narratives, 'di ba? Narratives ng mga taong nakaranas ng karahasan is such an important aspect of truth, pero may empirical truths din katulad nung mahanap ni Dr. Raquel Fortun, like this is the science of the violence. Sa akin, ang question ko naman po, habang nanonood yung mga tao, or habang natatanggap yung ganitong klase ng impormasyon, tapos aware na nga tayo dun sa disinformation na inaasahan na nating sasagot dito sa attempt natin to create these kinds of truth, ano yung pwede niyong i-advise or sabihin sa mga tao na anong klaseng support ang kailangan ng Truth Commission? How do we create this discourse on maraming mukha ang katotohanan and dapat pinahahalagahan natin ito? Well, first of all, I'm learning something new. Thank you. Your team asks me very good and difficult questions. So, the narrative truth and the empirical truth. Yeah. Wow. Yeah. Bago yan sa akin. Thank you very much. Ano ang maaring maitulong ng iba?
ng publiko at ang panawagan niyo po Oo. sa aming mga aming ordinaryong tao para matulungan ng Truth Commission? Sa akin, ganito. Una-una para sa mga biktima. Alam nyo, dapat maintindihan ng mga tao na ang mga biktima, by the time they get to us, takot sila. Tas haharap pa sila sa mga commissioner in a formal proceeding. Yes. Ido-document. Haharap pa yan sa mga abogado, mangkukulit sa kanila. So sa akin, they need some psychological support to step forward, to overcome their fear, their hesitation. So they need that climate of support. Now, I don't know about this process, but they need to be encouraged and nurtured by our society. Hindi nila, basta alam nilang hindi sila nag-iisa. Tama. Alam niyo din, kaya nating pag-usapan nito buong maghapon. Gusto ko sana. Pero Kaya mo talaga dahil makita. meron tayong konting limitasyon sa oras, no. Din, nais namin magpasalamat Maraming salamat sa po. pagpapaunlak niyo sa amin ngayong hapon na talang ito po yata yung pinakatahimik yung ever with due respect po. Dahil po sa pagiging seryoso at malapit sa puso lagay natin na ito. lahat. Opo. Kasama niyo po kaming lahat dito po sa With Due Respect sa inyo pong panawagan sa EJK Truth Commission at sinusuportahan po namin ang buong komisyon. Sana po makabalik kayo dito. Gusto po namin malaman yung iba pang mga progreso dun sa magiging investigasyon at iba pang mga aktibidad ng EJK Truth Commission. At sabi nga ni Judge ay sa mga biktima po ng war on drugs, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong nasa likod ninyo para lumabas po ang katotohanan. At yun. At yun nga, susuporta naman at dalangin namin ng tagumpay, no, na para balang araw ay magising tayo para sa isang malagim na bangungot ng drug war. Magbabalik po ang With Due Respect. Thank you, Judge. Maraming pong salamat. Makabagong pagbabalita. May tawanan, biruan, balita'y pinag-respect. Sorry na lang sa natamaan. Wow! Let's go. Ayan na. Yes, naman. Wala kayo kung nagutom ako sa pinag-usapan natin. Carlo, kuha ka muna dyan. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa... With Parang di mo Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Naputol ba ako? Ay po, salamat. Ano ba yan? Hindi mo pakainin lang yan. Pakainin lang nga to. Okay, ang kinakain natin naku, tinom nyo naman. Direct Gusto ko- to, zoom in na Alam naman nyo. dito. Gusto ko mag-walkout eh. Ba't naman kanya, Dino? Ano ba ito kinakain natin? Oy, alam nyo Naalala ko binake to personally Baked with love ng ating executive ng executive producer. producer. Ay, ano ba tawag? Niluto. made with love para wala nang problema. Thank you, Sandro, sa pagkain sa amin ngayon. Naalala ko, Masarap na may nagsabi dito ng ano eh. Har, kumakain na ako. Kuha na tayo, kuha natin. Ano ba kinakain natin? Ay, Maha Blanca. Na nakakatanggap daw nito linggo-linggo ba, 'di ba? Madalas nakakatanggap daw si Senator Pia Cayetano galing kay Senator Lito Lapid. Ayan. Dahil Mahal siya. Ay, sabi ni Senator Lito Lapid, dahil mahal kita. yeah. Buti pa po si Senator Pia Cayetano, mahal siya. Ibig sabihin, Ni pag di ka napapadala ng Maha Blanca, hindi ka mahal. Tandaan niyo po yan, pag di kayo pinadala ng Maha Blanca, hindi po kayo Hindi kayo mahal. mahal. Pero mayroon akong nakitang interview sa minority senators, pinapadala naman pala lahat ni Lito Lapid. So, bakit parang feeling ni Pia Cayetano special siya? Ay! Lahat naman Parang pala. need niya yun. Lahat naman pala, mahal ni Lito Lapid na senator. Oo. diba? Hindi,
At saka, ang maganda naman doon ay, sinabi yan ni Senator Lito Lapid, pero kinlarify niya din na nananatili siya, naninindigan siya, nakasama siya ng minority. Correct. Hindi siya tumatawid sa majority. So sa usapin ng prinsipyo, bagamat ginagalang niya mga kapwa senador niya, naniniwala siya na mas maprinsipiado po sa loob ng Senate minority. Ako, ang lesson ko dito no? Every time siguro nagdadrama ka ng mga fake tears na kabang-kabadong-kabado ka kahit kumain ka doon sa buffet. Doon nagkakaroon ng marian. Sino yan? Itong si Pia Cayetano, di ba? Tapos, di ba, hindi talaga, it doesn't make sense sa totoo lang ha, na nagkakaroon ng barilan, na iwan yung mga senador doon. Di ba, dapat ang gagawin ng Senate Sergeant at Arms, dapat ililigtas sila sa safety. Pero hindi, pinabayaang mag-buffet. At naubos pa raw yung buffet habang nandoon. Tapos bigla magpe-fake tears na nag-iiyak-iyak, no? Pero sa totoo lang, ang rason naman pala, yung kapatid niya. Di ba? At saka yung bagong Sergeant at Arms, batay na rin sa ebidensya. So, ang lesson, mapapadalang ka pala ng Maha Blanca pag drama queen ka. So, baka naman, wag naman natin i-encourage yung mga drama queen. Baka mapadalahan sila lahat ng Maha Blanca. Attorney, and why are we taking precious Senate time to say that on the floor? Nasalamat sa pagpapadala ng Maha Blanca sa akin. Dapat trabaho ang pinag-uusapan, di ba? Cheska, what do you mean precious Senate time? Wala naman sila masyadong ginagawa sa Senado. Hindi precious ang time dyan sa Senado. May tanong ako. Pwede dyan magdadarama. Kung Sa Kamara, Blanca, precious. Diba? Oo. Sila ang mahalaga, sila lang bida. Hawak nga nila yung beat, di ba? Tawag dito, yung ano ba, yung Maha Blanca, di ba pwedeng lagyan ng iba-ibang prutas to? Kulang nga, namimiss ako yung mangga. Mangga? Mangga gancho. Mangga gaya. Sino pa kaya nasa mangga, no? Pero nilalagyan ba ng mangga yung Maha Blanca? Baka hindi nga match. Hindi Oo ko nga, alam bakit yun, ba tinatawag mo si Aimee? Dapat nga hindi lagyan Yung mangga ba yun? Hindi pala naaalala mo. Kaya nasa strike of the record mga fake news. In fairness, Zandro, napakasarap. Ang sarap talaga. Ramdam namin ng pagmamahal. Sarap. Baka With gusto mo love. ito na yung gawin mo full time. Magtayo ka na ng negosyo. Diba? Ay, alam ko na. Magbenta ka sa Senado. Para hindi na mahirapan si Senator Lito Lapid gumawa ng Maha Blanca. Para sa lahat, automatic masusuplayan mo lahat ng senador, nagpapadala pala siya. Pero alam mo, meron akong eureka moment while eating the Maha Blanca. Ano yun? Na kung ano-ano ginagawa ng mga senador natin, kung ano-ano ginagawa, kung ano-ano sinasabi, lahat yan dahil lang pinagtatakpan nila ang isang kurakot na tao. Isa lang na merong Isa lang birthday ba? ngayon. Isa lang ba? Ay, isa lang Kurakot ba? sa taon? Ay, parang yung may birthday. Isa lang yung may birthday na pala. Ay, may birthday. Kaya kami Batiin mo nga. Oo nga pala, no? Oo. Batiin natin habang kumakain tayo ng Batiin na Maha natin Blanca. at dito na natin siguro tatapusin itong Ano yan? usapan na ito. Oh, ano Happy yan? birthday, Ano yan? Happy birthday! Happy birthday! Sino? Sarah! Duterte. Anong wish mo? Ang wish ko at ang wish ng With Due Respect ay may you spend the rest of your life in jail. Ako, hindi yan ang wish ko. Anong wish mo? Ang wish ko sa Vice President natin ay long life, good health, no? As a private citizen. Yeah. Uwi na po kayo ng Davao City, padadalhan ko kayo ng Maha Blanca. Ayun. Sana po ay nakakameryenda din kayo. Napakasarap po nitong Maha Blanca na ito. At abangan po sa aming pagbabalik, aalamin na natin kung sino ang lucky winner ng ating mahiwagang ruleta at bakit sila naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect. Salamat, Sandro. Salamat, Sandro. Ang sarap. Grabe, ayun. Due respect. Sorry na lang sa Sorry na lang sa natamaan. Ang sarap nito. Yes, sarap. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas at balita ko po ay 2,000 na daw mahigit 2,000 na ang kasama natin sa live. Wow! Marami pong salamat sa panonood at ako po si Cleve Arguelles. Agyaman ng Unay Kamsat. Ako po si Attorney Dino De Leon. Yes, still enjoying yung pagmamahal mula sa Maha Blanca. Ako po si Ina Gacan. Ayan po, marhay na hapon. Mga onata, ako po si Cheska Persa. At ako naman po si Carlo Flores. At excited rin ba kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating Magic Ruleta?
tulad na, nandito na si Atty. Dinos, magbibigay tayo ng comments hanggat gusto natin kasi sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, hindi nyo kami mapipigilan. Pero pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa ating live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Israel Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Akala ko with due respect. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Ano, Cliff, ano yung tanong mo kanina? Hindi, alam mo, dapat lagyan na natin ng timer yung ruleta natin eh. So may bago na naman tayong hindi susundin. Parang ganun. Okay, go na, go na! Ruleta! Akala nyo hindi nagmamadali, ha? Okay. Oy! Wow. Oy! Senator Force Majeure Padilla. Ano naman yan? Yung hindi natin deserve. Oo. Buti naman sa gana, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, yan ang hirap pag wala tayong background eh, no? Dinefine niya ngayon yung force majeure. Meron raw, ano ba pinagsasabi? Meron daw gera sa Middle East. Meron daw tayong El Nino. Wag na kaya lahat kayo pumasok dahil lagi namang may El Nino. Meron namang hindi na tayo papasok, mag-online na lang tayo, di ba? Nung kabalaslugan talaga si Robin Padilla, parang hindi nag-iisip. Sasabihin ko consistently at pasensya na po kayo ha. Sana po hindi na tayo nag-e-elect ng mga hindi katalinuhan sa Senado. At pasensya ka na Robin Padilla, kulang ka talaga sa katalinuhan. Kulang ka talaga sa sipag. Kulang ka talaga sa pagbabasa. Kulang ka talaga sa knowledge dito sa pagiging senador. So parang awa mo na. Nagmamakaawa po kami. No? Kung hindi mo alam ang sinasabi mo, itikim mo na lang. Hindi nga yung bibig mo, yung bunganga mo na eh. Di ba? Kasi isa ka sa nangunguna sa pagbunganga, pero yung pagbubunganga mo, walang sense. So pasensya ka na ha, Robin Padilla, sarahan mo na lang yung bibig mo. Buti nga si Senator Lito Lapid eh. Mas tahimik eh. No? Kapag Bibigay pa ng mahab-lahab. Bibigay pa ng mahab-lahab. Ako naman wala naman sa akin problema kung iba yung educational background, kulang sa talino, si Senator Robin. Bukas naman po ang Senado para sa lahat. Pero I think ang pagkukulang nyo yung pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Ang minamahal nyo lang po kasi si Senator Bato de la Rosa. Ang minamahal nyo lang yung mga alyado nyo, yung mga dumedepensa sa buong mga Duterte allies. Yan lang yung inyong minamahal. Kaya tuloy, napupunta po kayo sa alanganin. Force majeure ang ibig sabihin po kasi niyan, para lang magkalinawan sa ating mga kababayan, ang ibig sabihin dyan ay isang bagay na hindi mo kontrolado. Kaya nga force di ba? Hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. Na makakaapekto po doon sa trabaho nyo bilang mga mambabatas at senador. Isipin nyo naman po yung mga regular na mga manggagawa, mga araw-araw na pumapasok, mga profesional. Pwede po ba naming sabihin na may gera sa gitnang silangan kaya hindi na kami papasok? Hindi naman pwede yan, di ba? Pwede ba naming sabihin na masyado pong mainit kaya hindi na ako pupunta sa opisina? Hindi po. Kaya po dapat ganun din yung ating mga senador. Dapat parehas sa pantay kung ano po yung patakaran para sa mga regular na mamamayan. Ganun din yung patakaran para sa ating mga senador. Pwede ba natin i-invoke na may force majeure naman talaga? May force majeure tayo kasi meron tayong ganitong klaseng Senado na ang baba-baba na ng kalidad ng pagtrabaho. Ang baba-baba na ng expectation. Ang baba-baba na ng reputasyon. Ang baba na talaga. Pababa. Mamaya pa si Amy ha. Ano ba kayo? Alam niyo, I was actually rooting for Senator Robin Padilla. Personally, hindi ko siya binoto. Pero nung nanalo siya, sabi ko, at least marami siya matutulungan. Lalo na yung mga kababayan niyang Muslim, lalo na yung mga taga Mindanao, lalo na yung mga tao na ordinaryo. Pero nagugulat ako, he is not standing for the interest of the ordinary Filipinos. So, Senator Robin Padilla, sayang nandyan ka na eh. Alam mo yun, hindi namin tinitignan kung ikaw man ay walang master's degree, walang PhD, hindi ka abogado. Hindi namin tinitignan yun. Ang tinitignan namin kung kaninong interest ba talaga yung pinaglilingkuran mo. Ikaw pa naman, sanay kang bumida sa mga action movies bilang action star. Ikaw ang bida, pinoprotektahan mo yung mga babae, yung mga bata sa bad guys. So ngayon, gawin mo sana yung mga ginagawa mo for the longest time of your career in the showbiz industry. Be the good guy. Boy, yun. Dadagdag ko lang maging sino ka man. Pero yan na yun yung point di ba? Pag nasa public office, hindi bare minimum yung hinihingi. Ang hinihingi, you go above and beyond. Yung kaya mong ibigay. You go above and beyond. Doon sa oras mo, doon sa diskarte mo, doon sa prinsipyo mo. So, Senator Padilla, hindi ito easy way out.
Hindi easy way out ang inaasahan ng taong bayan at lalong hindi video conferencing ang paraan ng mga pag-resolve ng napakaraming issue na hindi pa rin tinatakal sa Senado. Katulad na nga lang ng paparating na impeachment, katulad na nga lang ng ordinaryong mga buhay ng mga mamamayan na apektado ng mga force majeure na mga pangyayari. So, imbes na magtago ka, pasok tayo. Yun lang po. Jessica, tigil-tigilan mo ko doon sa action star, ha? Paano siya naging action star, bawal ka masigawan? Iyakin to. Kailangan nakakitang iyakin na action star na balat sibuyas. Pero dahil dyan, goroleta na ka. Goroleta! Nalaman na, tinransition mo yung sarili mo. Speaking of, ayan ko tuloy. Okay, Ayan tuloy. Senator absent Bato de la Rosa. Okay. The fugitive. Ang BFF. Pugante pa din, diba? Pugante na talaga ang Mula label sa- ni Senator Bato. Pugante na talaga yan. Tapos sinahamon ko, ha, ang Philippine National Police. Anong hamon? Ko ang Philippine National Police. Show us na ang loyalty ninyo hindi sa dating chief PNP ninyo, ang loyalty ninyo nasa batas. At sana, I'm calling on the new PNP, yung ating PNP chief ngayon, na sana maaresto nyo talaga itong si Bato de la Rosa. Ipakita ninyo na hindi kayo nandyan para takip-takip, hindi kayo nandyan para protektahan ng isang dati nyong chief PNP, protektahan ninyo ang Filipino people. Tandaan nyo, ha, architect siya ng malagim na gera sa droga. Pinag-usapan lang natin kanina, ang dami-dami mga biktima. Sana mahuli nyo na siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi po huli ng PNP, na nire-remind po natin yung mga Pokemon fans, pakidala po yung mga Pokeball nyo. Yun yung si Geodude. Pero ano din, ako, ang mensahe ko na lang kay Senator Bato de la Rosa, kasi nagtatago pa din siya, mukha naman wala naman siyang pakialam sa dignidad at integridad ng Senado. Mukha naman wala siyang pakialam doon sa pagdinig sa International Criminal Court. Wala naman siyang paniniwala sa rule of law, no? At doon sa buong proseso na yon. I think, isipin mo na lang yung mga kasama mo na nagpoprotekta sa'yo. Kasi mukha na po sila talagang katawa-tawa. Pinagtatawanan na po ng taong bayan, iyong mga senador na talagang masabi na ang kung ano lang, maprotektahan lang kayo. Ngayon, di ba, talagang nagkagulo sa Senado dahil gustong makaboto ka. Kaya pinopropose yung video conferencing para makaboto ka kahit hindi ka naman nagpapakita talaga sa sesyon ng Senado. Ngayon, si Senator Robin Padilla, pinagtatawanan dahil nga mali naman yung pagkaintindi niya sa force majeure. Bakit niya ba ginagawa yun? Para protektahan ka. Si Senate President Alan Peter Cayetano, araw-araw na ata nagla-livestream yan sa Facebook kaya walang maipasang batas, di ba? Para kanino? Para protektahan ka. Isipin mo na lang yung mga kasama mo, di ba? And he's not being a good husband and a good father. Kasi hinahayaan niyang i-battle ng kanyang wife and yung kids, yung kahihiyan na dinadala niya ngayon. Instead of just surrendering para may peace man lang na he is under the judicial process, na hindi siya habang dinadragnet siya, ngayon na he is tagged as pwedeng manlaban, may mangyari pa sa kanya, di ba? Huwag mo nang bigyan ng stress yung asawa at mga anak mo. Mag-surrender ka na lang. Kinakabahan Senator ako, Bato. para sa asawa niya. Baka Diba? pwede siyang kasuhan na maraming liability dahil sa pagtatago niya dun sa pugante niyang asawa. Yeah. O, isipin niyo na lang yung isipin niyo na lang din yung asawa niya at mga anak niya, di ba? Gusto niya bang madamay pa dito? Pero alam natin na si Senator Bato, wala namang ibang taong iniisip kundi ang sarili niya. 'Di ba? Ang gusto nga niya ay comfort. Gusto niyang humiram ng mansion sa Baguio para magbakasyon. 'Di ba? Tapos, I mean, nasasaktan siya pag tumatakbo siya. At nasusugatan, 'di ba? So kung comfort ang hinahanap ni Senator Bato, ito nakita ko recently umiikot sa social media, yung BJMP naglabas ng video ng anong itsura ng jail sa Pilipinas. Gaano ka-dignified ang buhay doon? Baka kailangan ng ICC magpalabas ng version nila ng ganon. Anong itsura ng tutulugan ni Senator Bato pagdating niya sa The Hague? Para malaman naman niyang komportable po ang due process, inaabangan lang po namin kayo. Ayun yun yung hugot ko lalo na yung pinag-usapan natin with the judge kanina, na ang kabalintunaan ay si Bato de la Rosa ay nag-deprive ng due process sa napakaraming mga Pilipino. Yeah. Na siya pa mismo nang babalahura ng due process hanggang ngayon pa naman pala. Hindi, kaya nga naman sabi naman ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon na hindi siya bigyan ng temporary restraining order at status quo ante ay hindi siya pwedeng
humingi ng proteksyon sa batas kung siya mismo ay hindi niya ginagalang yung batas. Yeah. Hindi siya pwedeng humingi ng proteksyon sa korte na manghimasok yung korte para hindi siya madala sa dahig, hindi siya maaresto. Kung siya mismo pinagtataguan yung korte, kung siya mismo binabastos yung mismong sistema ng hustisya sa ating bansa. Hoy, bato ha, huli na to. Matapang ka lang nung ang mga tinutugis mo, yung mga walang kalaban-laban na inosente, ha? Pero ngayon, napakalaki mong duwag. Hindi mo talaga kayang harapin yung batas. Matapang ka lang laban sa mga walang kalaban-laban. Duwag ka. Ayan na! Go! Sabi na nyo? Correct lang na ito eh. Isa pa to. Ito, lagi natin nakikita. Si Senator Rodante Marcoleta At si Brother Mike Defensor. Brother Mike Defensor. The benefactor. Oo eh, nag-press conference sa siksikan pa sila eh. Ang ganda eh, no? Nung kinasuhan namin ito sa COMELEC, ang depensa nitong napakagaling na abogado na si Marcoleta. Legal luminary nga, legal di ba? luminary eh. Sabi niya, alam mo, dinonate naman sa akin yan, hindi pa ako kandidato. Yes. Congressman ka naman pala. Dahil kakapagpapalusot mo doon sa disqualification case mo, nauwi ka sa plunder. No? Ganyan kagaling. Ganyan kagaling. Yan ang may legal background. Oo, I am embarrassed as a lawyer na nag-supply ng mga ebidensya, pati ng mga affidavit ng donors niya, kasama si Mike Defensor, siya, para makanal siya sa plunder. Paano mo nga itatanggi yung mga ebidensya na to? Ikaw ang isubiti nito sa COMELEC na ginagamit lamang ng ombudsman laban sa'yo dahil ikaw mismo ang umamin. So, Marcoleta, di ba? Yan ang hirap pag may legal background eh. Ang galing kasi magpalusot eh. Yan, kinanal mo yung sarili mo sa pinakamalalang kaso, yan ay plunder. Non-bailable yan ha. Senator Marcoleta, alam mo naman yan. Ang pinakamasakit pa dyan, dinamay mo yung mga matatalik mong kaibigan. Yeah. Na donor, Sus, pinag-execute Mario mo ng affidavit laban sa sarili nila. Ngayon, kasama na sila sa graft at plunder. Di ba? Ganyan kakagaling na kaibigan. Kaibigan mo sila, di ba? Matatalik mong kaibigan na pinag-donate mo eh. Dinamay mo sila sa plunder at craft. Very good. Palakpakan natin ang napakagaling na legal luminary. Dapat siya na yung no? Kasi di ba yan, may story may children's book dyan si Vice President. Ang kaibigan. Meron pa na sariling version si Senator Marcoleta. Diba? Isang kawatan. Ay, Pero pinagtataka ko, itong si Congressman Mike Defensor, he's everywhere. Ayun na. Nasa Ridge Coalition siya. He's always on the news eh. Sa Ridge Coalition, isa siya sa mga spokesperson, tsaka nag-endorse kay Baste Duterte. Nandito siya sa balita dahil dun sa hotel nila ng asawa nila. Human trafficking. Na may human trafficking. Nasa balita na naman siya dahil dito sa plunder case ni Senator Marcoleta. 18 Marines pa. 18 Marines pa. Di ba? He's everywhere. Baka gusto niyo tumakbo ring presidente kasi ganyan ata yung mga gusto tumakbo presidente eh, di ba? hindi. Tapos ang sisipan niyan, di lahat kayo pinagkakaisahan ako, binibiktima ako, ganyan dahil sa aming political position. Kung ganyan karaming kaso mo, baka naman you're the problem. Itong BFFs na to. So, bilang millennial with the world at my fingertips, medyo nag-search ako. Yeah. So, hinanap ko yung history ni Marcoleta. Tapos yun nga nakita ko, no, dalawang party list ang nirepresent niya sa Congress for the full 9 years. So, 3-year term per each party list. Tapos originally, ang pinaglalaban niya ay karapatan ng mga ordinaryong mamamayan, urban poor. Dati, medyo progressive pa yung paling nung trabaho niya. But at some point, naging Duterte laki siya, defend siya kay Sara Duterte. Inaway niya yung CHR just for Rodrigo Duterte. Tapos, nung 2021, may nakita ko. Hindi ko alam kung naalala niyo pa to eh. Pero nung panahon ng COVID, may time na di tayo magkandara pa kung paano natin iiwasan yung pagkakasakit. At si Senator Marcoleta at ang kanyang BFF na si Mike Defensor, nag-propose, at hindi lang nag-propose, nagpamudmod ng ivermectin sa taong bayan bilang paraan para protektahan ng ating mga sarili sa pagkakasakit. Oh my Samantalang ang World Health Organization ang nagsabi, walang malinaw na ebidensya na gagana ang ivermectin. So sa akin, palagay ko na sobrahan tayo ng tira ng ivermectin. At kasi, alam mo yun, Magsing level yung kanyang medical at legal background. okay ka na sana nung simula, tapos at some point, kumalat ka. So either, originally, para sa kabayo, hindi ka no? maayos talaga na tao at representante ng mamamayan. Yun. Or nadali ka talaga ng ivermectin na pinamudmud mo. So, Senator Marcoleta, maliban sa humanap ka sa mga
mga kaso, I think we also need to seek medical attention. Hindi. Yeah. Tsaka I think kailangan natin banggitin na itong si Senator Marcoleta, magpapatawag pa daw ng subcommittee hearing ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, hanggat hindi po malinaw yung inyong kaso ng plunder at bribery, hanggat hindi po yan nasusolusyonan, nasasagot ng maayos, wala pong maniniwala dyan sa ipapatawag niyong hearing sa Blue Ribbon Committee. Dahil kayo mismo sa loob ng Blue Ribbon Committee yung dapat imbestigahan. Mayorya ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee may kaso, kakasuhan, nag-aantay ng warrant of arrest. Ano pong kredibilidad nyo para magsagawa ng investigasyon sa korupsyon? Ilalabas nyo na naman yung 18 Marines, ibabalik nyo na naman kuno yung mga truck ng mga maleta na mga pera, yung mga kaso po nasa korte na bakit ide-derail nyo pa yung mga kaso na yan, no? Halimbawa, yung kaya Senator Jinggoy Estrada, ang pinakamainam na gawin ng Blue Ribbon Committee, suportahan po yung proseso ng pagdinig ng Sandigang Bayan laban sa inyong kapwa senador. Okay. Okay, go Roleta. Gusto ko pa kaso... Wala nga, hindi ko lang kabilang sa short Quick kanina. comment. Oh, speaking of, may tatlo dito, Sen Joel, Dami! Sen Cheese, Sen Jinggoy. Ito daw ba yung tinatawag na the bottom tree? Yes, oo. Basta alam ako, sure ako si Jinggoy naka 3-peat na. Yes. Sure ka na! Alam mo, congratulations, Senator Jinggoy, for starting a new social media trend. Ano yung social media Lahat ng 3 plunder case niya, ano ba itsura mo nun? Elementary, high school, college, lahat lagi siyang present for you. Gusto ko lang abangan yung lalabas na eventually yung mga picture ni Jinggoy Estrada na may mugshot for every decade. Across 3 generations. Millennial, Gen Z, hanggang Gen Alpha. Naabutan mo. Hindi mo naabutan yun. Wala ka dun sa 3 generation na yun. Repeat offender ito, recidivist ito, no? Ang tanong ko sana sa ating mga institusyon, kailan nating tuluyang mapapanagot ito si Jinggoy Estrada. Pero sa Lunes, sa Martes, sana ma-serve na yung warrant at makulong na siya sa lalo. Non-bailable no? Kasi baka Non-bailable. nagtatanong yung mga tao, ba't nakapagpiansa siya, hindi pa plunder ang naisampa. Hindi nabigyan siya ng warrant. Oo, correct. So sa akin kasi dahil plunder yan, di ba? Misnomer kasi yung non-bailable, di ba? Lahat ng kaso bailable. Pero kung mataas yung krimen, no, yung penalty sa krimen, magbe-bail hearings muna. So habang nag-hearing, hindi ka pa makakapag-bail. Pero pagkatapos ng bail hearings para ma-determine yung strong evidence of guilt, tsaka lang pwede kang i-release. Kung may strong evidence of guilt, hindi ka i-release. Pag wala, pwede ka nang i-grant ng bail. Tsaka baka kasi nakakalimutan din minsan natin mga kababayan, parang nagiging katatawanan na lang si Senator Jinggoy Estrada dahil nga alam na natin na paulit-ulit na lang yung kaso niya. Pero sa pagkakataong ito, kalahating bilyon po, more than 500 million pesos yung sinasabi na ninakaw at pinagkakitaan po ni Senator Jinggoy Estrada. Tandaan niyo po yung kanyang naunang kaso na PDAP scam, halos more than 200 million. So tumoble, lumalaki po yung ninanakaw mula dun sa kaban ng bayan. Magaling. At dati naman ay weteng. Talaga pong lahat ng pwedeng pagnanakaw na gawin mula po sa pwesto, no, bilang isang public official, parang nagiging expertise na ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga ang tanong natin paano naman yung mga kasama niya dyan sa Senate majority? Parang kaduda-duda na kilala nyo na palang ganyan si Senator Jinggoy Estrada, nagsasama-sama pa kayo. At Cleve, itong tatlong to, ang dahilan kung ba't nila minamadali yung change of rules in the Senate. Kasi silang tatlo yung possible na makulong in the near future, di ba? Si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, at Senator Jinggoy Estrada. Kaya gusto nila i-allow yung video conferencing. Kasi nga, pag nag-start na ang impeachment court on July 6, kailangan ng boto nila para i-acquit si Sara Duterte. Tama. Pwede naman sila, magkakakorum na ata sila sa kulungan, hindi ba? Oo nga. Parang abot na ata sila dyan sa dami, no? Sa dami. Pwede na. Doon na lang mag-Blue Ribbon Change Committee venue. hearing. Doon sila lahat, pag-reunion yung Blue Ribbon Committee doon ngayon, no? Mali na naman, naalala ko na naman yung advice tuloy ni Senator Marcoleta. Hindi naman papala safe si Jinggoy Hindi mark safe. Hindi Mark safe Okay, go Dahil ulit. dyan, go Roleta. Hanggang doon ba naman maliban ni Senator Marcoleta? Oy. Di na Ayan, ang favorite Senate ko. President and Ambassador Of Jesus of Jesus Christ to planet Earth.
Alam mo talagang na-embarrass na ako dito kay Senate Yeah. President Alan Peter Cayetano. Para bang talagang wala na siyang kahihiyan at dahil sa grabe yung kanyang kasinungalingan, pati sarili niya nakukumbinsin niya. Ang tingin ko kasi kaya grabe yung pagsisinungaling nito si Alan Peter Cayetano is because dahil matalino naman yan no? Lahat nga ng tatlong school na anuhan yan napuntahan yan, UP Ateneo Lasal, no? So maganda naman ang kanyang educational background. So dahil alam ng konsensya niya na mali yung ginagawa niya, kailangan niya ng survival mechanism. At ang tingin ko, yung survival mechanism niya is ikumbinsi yung sarili niya sa sarili niyang kasinungalingan. Kaya ang lakas niyang mag-quote ng Bible So, grabe talaga ang kasinungalingan itong si Alan Peter Cayetano, pati sarili niya, nakukumbinsi niya. Pero ako, mukhang ang lumalabas dito kay Senate President Alan Peter Cayetano, magiging lame duck Senate President ata siya. Dahil kung magkakatuluyan niyang kulungan, di ba? Mukhang hindi na magkakaroon ng quorum yung majority lang themselves, right? Kakailanganin nila yung suporta ng minority. Ibig sabihin po, dahil po may mga makukulong, maaaresto na mga miyembro ng Senate majority, mukhang wala nang susuporta sa mga panukala, sa mga motion na gagawin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maaaring hindi siya maalis bilang isang Senate President, pero basically magiging lame duck na siya kasi yung minority na yung maaaring makakontrol ng buong Senate floor, di ba? Historic po yan pag nagkataon. Kaya nga sakto dahil pinag-usapan sa Alan Peter Cayetano, ngayon naman dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang Senado bilang institusyon. Bilang bahagi ng legislatura, tungkulin ng Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Yes, attorney. Kabilang din sa mandato ng Senado ang pagtayong impeachment court sakaling may magsampa ng reklamo laban sa impeachable officials katulad ng President, Vice Presidente, Ombudsman at mga miyembro ng Korte Suprema. Oo nga, Cheska, pero marami ang bumabatikos ngayon sa integridad ng Senado bilang institusyon. Simula nang maupo bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Marami ang nangyari sa ilang araw pa lang ng pag-upo ni Senate President Alan Peter Cayetano, kabilang na nga ang stage na pamamaril sa loob ng Senado. Kasabay nga nung drama ng pamamaril ang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa na lumutang lang sa Senado para bumoto para palitan ang Senate presidency. Naniwala pa nga ang PNP-CIDG na magkaugnay ang pamamaril at pagtakas ni De La Rosa sa Senado, care of Alan Peter Cayetano. Kaya naman nakatakdang ilunsad ng Team Pinas ang Bantay Senado para matutukan ang galaw ng Senado kabilang na sa impeachment trial. Kaya ang tanong ng bayan, magagampan ba ng Senado ang mandatong maglingkod sa taong bayan o isinusulang lang nito ang iba't ibang interes? No? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Time up to... O, diba? Ang swabe ng transition na yun, diba? Pero Clive, no? Siguro hatiin natin, no? Napag-usapan na natin kanina, naku, karimari-mari mga estado ng Senado ngayon, Yeah. diba? Yeah. So, kaya nagkaroon tayo, ang Team Pinas na nagkaroon ng initiative na tinatawag na Bantay Senado. Baka pwede nang bigyan ng sample, Clive, ano ibig sabihin nun? Yung Bantay Senado, isa po itong samahan ng mga mamamayan, no? Mga estudyante, young professionals, legal experts, mga akademiko, at iba pang mga concerned citizens, no? Para bantayan, no? Na pag pinagsama-samang lakas ng mga mamamayan, para bantayan po yung Senado sa pagsasagawa nila ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, no? Ito pong network na ito, ang gusto po nating mangyari ay ensure na yung Senado gagalangin nila yung sinasabi sa konstitusyon na dapat maging patas at impartial yung buong paglilitis ng Vice Presidente. Dahil merong mga pangamba yung ating mga kapwa mamamayan na baka hindi yon yung mangyari doon sa impeachment trial. Sa Lunes nga, no, sa De La Salle University, bukas. No, sa De La Salle University ay formal nang bubuksan yung Bantay Senado, no. Ilang daan-daan na yung volunteers na sumama dito sa Bantay Senado. Antabayanan niyo po yung mga aktibidad, no, mula sa magkakaroon po ng mga pagbabarangay-barangay para sa isang public education program, kung ano ba yung nangyayari sa paglilitis ni VP Sara, di ba? Meron ding mga signature campaign para talagang i-encourage yung mga senator judges natin
natin na maging patas, maging impartial, no? Babantayan natin yung buong paglilitis, no? Babantayan din natin yung mga magiging statements ng mga senator judges. Sila ba ay may bias? Sila ba ay nagpi-prejudge na? Sa ngayon, may mga senador na dyan na parang handa nang bumoto ng acquit. Hindi yan pwede kasi talagang obligasyon nila sa konstitusyon na maging patas at impartial sa buong paglilitis na ito. At huli, yung Bantay Senado po ay pagpapakita na hindi lamang Senado, hindi lamang prosekusyon at hindi lamang si VP Sara ang kasali sa paglilitis na ito. Kasama po ang lahat ng mamamayang Pilipino. So winawarningan po namin yung mga senador ha, binabantayan po namin kayo. At ang taong bayan, ire-reclaim po namin yung Senado. We need to salvage the Senate from the majority senators themselves. Kaya po nilolaunch namin itong Bantay Senado kasi po ang Senado, institusyon po yan ng taong bayan. Hindi po yan forum ninyo para pagtakpan ng Vice Presidente at pagtakpan ng inyong mga sarili sa baka rumal-dumal ninyong krimen. Kaya pinapaalala natin dito sa Team Pinas, no, na talagang hindi natin sinasanto ang ni isang individual o grupo ng mga tao. Talagang nakasalalay tayo at minamahal lang natin yung isang pinakamahalagang bagay dito at ang ating bayan yon. Kaya panoorin yung video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pula't bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa. Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Yun, so kailan dumating si Dino, saka tayo naging on time. Sabi sa inyo hindi naman talaga ako yung papahaba ng oras. O hindi, may oportunidad pa tayo ma-overtime ha. O, sige. Ang team nyo kay Senate President Alan. Go, Roleta! Ako pala. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardalgulan at malamang talakayan na on time. Dito natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Bago ko sabihin, no, ang ganda kasi ng video natin. Oo. And gusto ko lang sabihin yung sinabi ni ni Judge Raul Pangalangan. No? Overtime na tayo. Overtime na ulit. Pero, tinan mo yung sa Team Pinas, kahit anong mangyari, susubukan nila tayo pagbiyak-biyakin. Pero, gano'n rin yung ginagawa nila na pinagmumukha nila na para bang hindi tao yung mga pinatay nila. No? Pero sabi ni Judge Pangalangan, di ba? We are appealing to everyone's humanity. Yeah. At may pag-asa po na hindi tayo magiging disunited pagdating sa mga issue na core ng ating humanity. At yan yung right to life. No? Yan yung pagiging isang bansa natin. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Yes! At
Bantay Senado. So, abangan nyo ang launch ng Bantay Senado at maliban dyan, kung nabitin kayo sa ating kwentuhan, huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo po uli kami sa susunod na linggo. And sabay-sabay po natin buksan ang ating mga puso. Sunod niyo po mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awal kasama si Papa Apple Pals. Magpapaliwanag at mga kalampag po ang Bantay Senado. Samahan niyo po kami simula Lunes sa pagbabantay sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Pero sa ngayon po, magpapaalam muna kami at wala pong personalan. Dito lang yan sa With Due Respect! Okay lang naman mga tayo. Wasan lang ito masarap. Grabe. Hindi, kasi balance kayo. Felt yung pagmamahal, felt yung pagmamahal. Happy birthday! Salamat sa 2,000 plus live watchers natin. 2,000 Mahal namin kayo!